Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Isla't ibon, mga tubig at karagatan, tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, pagdilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y amitan, nagpapurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita ang isang birhen at pantas na si Catherine ng Siena, at sa pamamagitan ng kanyang inspirasyon naway tayo'y mapuspos sa ating pananampalataya, sa palagihan nating pagdarasal at pagtitiwala sa Diyos sa tanang buhay natin. Gayon din, sa ating ebanghelyo ngayon, tayo'y hinahamon ng ating Panginoong Jesucristo na tanggapin ang kanyang pagpapatunay bilang tagapagligtas ng ating buhay. Siya ang nagbibigay ng daan tungo sa tunay na kaligtasan, at hinahamon din tayo na isabuhay ang salita ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming may pahayag na ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat, upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Nagkaisang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kaniyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kaniyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pang ano paman, likas, ikaw ay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo na ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang muling pagkabuhay naway magdulot sa atin ng pagbabagong buhay. Dala ng ating pananampalataya kay Kristo na buhay magpakailanman. Ang ating mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng magandang paliwanag sa totoong buhay. Dahil po sa tayo'y nagpapatuloy sa paglalakbay sa mundong ibabaw, maraming bagay din ang pinapaalala ng Diyos sa atin.
ang mga bagay na ating makikita sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Kung napakinggan natin na maigi ang ebanghelyo, ang Diyos mismo, si Kristo mismo, ang nagpatotoo sa mga bagay na nasaksihan at nakikita niya sa Ama, at Kanya itong isinasabuhay at tinuturo sa Kanyang mga alagad, ang mga apostoles. Kaya nga po, kung tayo naghahangad na maging tagasunod ng ating Panginoon Kristo o disipulo ni Kristo, tayo tinatawag na mananampalataya ni Kristo. Ang magiging hamon po ngayon ay kaugnayan sa unang pagbasa. Ang lahat ng mga mananampalataya ay iisa ang isip at puso. Sa kasalukuyan po, 13 araw na lang po ang nalalabi bago ang ating tinatawag na midterm election. Matatanong natin sa ating sarili, magkakaisa pa ba kaya ang isip at puso ng mga boboto? At anong klaseng magiging leader ang iboboto ng mga mananampalataya ni Kristo? Kaya nga po, sa kabilang banda din, ating nakita kung paano, bakit kailangang magkaisa ang isip at puso ng mga mananampalataya upang sa ganon ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang pagbabago ay mangyari lamang kung may pagkapantay-pantay at pagbabahagi na ng biyaya ng Diyos at hindi pagiging makasarili at hindi maging ganid sa kapangyarihan. Kaya ito yung pinapakita kung saan ang bawat isa'y mahalaga. Kung tayo'y mahalaga sa Diyos, ganun din ang nais ng Diyos tingnan sa bawat isang naninumang mananampalataya. Kasi po, kung ang tao'y, sabi nating mananampalataya ni Kristo, ngunit hindi naniniwala sa pamamaraan ni Kristong ipinapakita niya sa ating buhay, balitaliwas ito at hindi tunay ang pagsunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, kahit si Nicodemo ay mahirap niyang unawain ang sabing muling isilang muli, pisikal o literal, ang kanyang pag-intindi sa salita ni Kristo. Ngunit ang ibig pakahulugan ng ating Panginoon na isilang muli ay magkaroon ng pagbabago ang buhay, ang pananaw, ang pag-iisip at pagtingin sa buhay na ito, merong pagbabagong mangyari na naaayon sa pamamaraan ni Kristo. At tingnan ang kanyang pagmamahal at awa bilang daan ng tunay na pagbabago ng mga nais sumunod sa yapak at buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po, kahit si Nicodemo, matalik na kaibigan ni Kristo, ngunit tahimik lamang, ay kahit hindi nakakaunawa masyado sa mga salita, ay pinapaliwanag ni Kristo na kailangan niyang unawain ito at ang lahat ng mga bagay na hindi manawaan ng tao kahit ikay manampalataya ni Kristo ay posible pa rin ito kung ikay may paggabay ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Kaya ang hindi nakakaunawa ay ibig sabihin kulang lamang sa pagdarasal na hihilingin mo sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang magpapaunawa sa lahat ng bagay na mahirap intindihin. Kaya mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa ating banal na misa, naway magsilbing inspirasyon at aral sa atin sa paghahanda natin sa darating na eleksyon, midterm election, naway magkakaisa ang isip at puso ng tao tungo sa landas na ninanais ng Diyos, ang magpapatotoo sa katotohanan at ang buhay ng ating Panginoon Kristo, ang pagbabago ng buhay upang may pagbabagong mangyari din sa ating bansa, maging ang mga boboto at maging ang mga leader natin sa ating bansa. Mangyayari lamang ito kung ating sinusundan ang pamamaraan ng ating Panginoon na tunay at tapat sa kalooban ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbigay
ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin ay, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang na Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapakapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa ami, ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hapon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gayong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at makabuhay, kami natubos ng tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Noong Jesus, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, naway maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose ng kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin na kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming pagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw, at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ni Papa Francisco. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, kaya Panginoon ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit, iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, higit pa, sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sinuman ay tumubos.
ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. sa iyo, O Diyos, kami umaasa. Sa iyo, O Diyos, hindi kami mapapahiya. O Diyos na walang hanggan, lakas at batong panulok ng simbahan, tinawag mo ang iyong lingkod na si Francisco na maupo sa upuan ni Pedro at humalili sa kanya upang magbigkis at magkalag sa iyong ngalan, upang palakasin ang kanyang mga kapatid na mananampalataya at pakainin ng iyong mga tupa ng may pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga susi ng iyong kaharian, binuksan niya sa amin ang mga pintuan ng iyong awa. Ng may puso ng isang ama, dinala niya ang mga pasanin ng mahihina. Sa tinig ng Ebanghelyo, tinipon niya ang lahat sa katarungan, kahinanuan, at kapayapaan. Ngayon, O Panginoon, tanggapin mo po siya sa makalangit na Jerusalem, hugasan mo po siya sa lahat ng kanyang mga pagkakasala, at ipagkaloob sa kanya ang gantimpalang ibinibigay mo sa mga nagmamahal sa iyo, katulad ng pagpapakita ng iyong muling nabuhay na anak kay Simon. Ipakita nawa sa kanya ng dakilang manunubos ang kanyang muka na pinaglilingkuran niya ng may buong pagmamahal at katapatan. Mamasdan nawa niya ang kaluwalhatian ng simbahang matagumpay na ang misteryo ay pinasan niya sa lupa sa pagdurusa at pag-asa. Gaya ng sinabi mo kay Pedro, mapalad kayo, sapagkat hindi ito ipinahayag sa inyo ng laman at dugo, ngunit ng aking Ama na nasa langit. Kaya ngayon, tanggapin mo si Francisco at sabihing, magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Salubungin nawa siya sa pintuan ng kaluwalhatian, kasama ang mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan, at sina San Pedro at Pablo, mga apostol at mga haligi ng pananampalataya. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad nawa ng may kapal sa yumaong ating mahal. Siya nawa ay silayan ng liwanag na walang hanggan. Patalastas po, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025 at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 at kung hindi naman ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department sa 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Ulitin ko po, para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang pagdiwang ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo na muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Nuestro Padre
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.